hindi siya anak. Matubang naman kaya there are angels behind the Israelites para protection sila. So praise God to that. For that opportunity, hindi kita mag-worry. Just fix your eyes to Jesus. Amen. Thank you, Lord. And He will take care kung ano man ang mga aras sa sunod na nagpapakita ko. So, just like closing the Red Sea, close eyes, sunod na kay Moses. So, what happened next? So, then the waters returned and over the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea after them. So, nagbalit na sila. Balik ang tubig. So, anong feeling mo may ate na? Big answered prayer sa life natin. Kung ganyan natin tinatang ko, Lord, makapasar ka na akong dapat sa board exam, Lord. Tapos nakapasar. Lord, maka-abroad na ako ng mga utod, ang akong mama, mag-boom akong negosyo, may opening kami sa bago ka-branch. And then answered prayer. Lord, paaluhan sa sakit ni Lord. Then we have healing. So ang ako kasi hindi ko nangyayari. Isa kaya, no? Hey, naluya ko kay dapat na sa Ginoo ako na ano kay gusto ko pa rin bike. Pero kung naaral na ang bike, hindi ko mas gusto ko dito ang Lord na kay tapoy ng mga pedal sa bike. So kailangan sa Ginoo sa motor. Nagano siya na ito, kaya mas gusto ko yung tricycle. Kaya parang ito ang pamilya ko, kailangan sa Ginoo sa tricycle. Kung ano na tricycle, bukod ang family niya. Sabi ba, may bago ng 4 wheels, Lord. Kasi natakuman eh, pwede pa, isa. So, that's human nature. So, the chariots in the Bible represents ka na bitaw mga problem natin, mga inaagi sa Ginoo, na-solve siya. So, kung nakasunod itong mga chariot, mga kalesa, nasakyan sa mga Egyptians, ikaw, mga tao, Israelite, na ukod ni Moses, pabalikin ka pa kaya sa ilaw o magdalagan ka na ng paspas? Ano na sila? Kasunod. So, kung ikaw, sige ka kaliliit, lapit na rin sila. Makabunan ka apay sa tumubig sa dagat sa Red Sea. So, nagapano kay Moses, kay Jesus, hindi pwede na sige na balikin. Pwede ba kaya ko siya? But instead, the covering of the water sa Red Sea signifies kung ba ginapakilala na kung answered prayer ka na, ayaw na question na ang Ginoo, Lord, sure ka ang nalilin kasi pwede ko mag-request. It's because the earth stays, pabalo na ang Ginoo kung ano ang desire sa ating heart before ka natin ito. So that's how omniscient, omnipotent God is. Iskan ka lang sa may puno siguro sa bayapas, before ka pa mag-think, Lord, mag-play ko, Lord. Punta ka na, paano ni Mrs. ng malupay, tulong galit. A simple answered prayer, kapag i-recognize natin na from the Lord, masarap sa pakiramdam. Amen? But it is panimawag natin, mga namin sugat ko, ako na wala sa manok. Lord, nasolve ang problem ko, nalipawag ko. I have my 4 weeks, nalipawag ko sila eh. But without knowing that, it is not us, but hindi natin ang source of our life. So, just like how Moses and the Israelites crossed the Red Sea, dili tungod kay kaspa sila ng dalagan, tungod kay anak si Moses, but even Moses recognized the power of God na inatanan ko. So, praise God for that. So, may mga problema na ginagawa siya, so hindi na dapat
examples in the Bible kung paano niya kita ipatahan sa tanan na panginanglan kung kita pinatuto. What are those? Una, naagyan nila ang tubig na pinakapait. But in Exodus chapter 15, verses 23 to 26, God provided miracle water. That's how great our Lord is. Ang pait na tubig, hihimok niya ng tamis. Bitter waters may sweet. So, ibig sabihin lang nasasabi siguro na sweet as chocolates, dapat dito mainom natin and then tubig alat sa dagat. Sky, may water na sila. Ikaduha, in Exodus chapter 16, verses 1 to 20, God provided miracle food in the form of manna and a quail. So, a manna is a bread. Pero siguro niya siya, I just don't know, binabasa lang ko, compare nila ang manna sa kanang dito,
trust and believe that He will supply all our needs. Yes, Lord. So ano ba siya? Una, we trust. Ikaduha, obey. So, simple lang no? Trust and obey. So, trust God and obey His commandments. So, the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart. The second commandment is love your enemy. So, is it dali lang sundon? I-obey natin? We will love our enemy? Amen! Yes! Diba? We need to love them. Kasi because, lalabol ka sa ila. So, malabas kita. Sinabi ko, lalabol ka. So, trust God, pray, read the Bible, and a lot more. And second is, obey all His commandments. So, for today, 2 words. Trust and obey. Ito may kanta na Pastor ng trust and obey. Obey. O pagbanggap ako sa PBS namin dati. So, mas mga 8 years old ko na kanta ng trust and obey. So, for this day, we are happy and salamat kita sa ngayon na gigamit ko sa Ginoo para ipaawat sa aton and duha ka kita na kailangan natin mag-trust and mag-obey in Jesus. So, may napakita na lindo para sa pag-ano. So, mighty and loving Father God, Lord, thank you God for this wonderful morning in ginatag sa amin. Salamat Lord sa pinabuti, sa hangin na ginagawa, sa safety Lord, iningatan na makaabot din sa iyong kalayaan. Thank you Lord, even pa Lord sa mga blessings na aming nalalawa throughout the week, sa mga kadaugan Lord. Thank you Lord, even if we do things that do not please you Lord, patawaran kami Lord, kami kaulama, para with your divine mercy, Father God. We are asking for forgiveness, Father God. And for the rest of our day, God, thank you for the message sa iyong words, Father God. We are praying, Father God, na kami ang mga utang sa buhay po namin, apply po namin sa aming tinubuti, Lord. And we are praying for the rest of our day, Father God. Truly, you are wonderful. You are amazing, God. And we commit the rest of our day. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Ma'am Jen. Wow. Na-bless ko nila sa ating lesson this morning. Very clear, no? Ang lesson, and we thank the Lord. So, next Sunday, don't be late. Ay, sa'yo. Praise God. In every Sunday school, nga itong pag-aymoon, very clear. And we're so blessed that God has given us teachers na talagang magpakaon sa natong kalan. Very well explained. May mga lessons. Praise God na makahuli sa atong pagtuo nga mahimong kita kalitoon dira sa atong buhay Diyos. So we're so thankful this morning, and hallelujah, we can have a break of 5 minutes. You can go to comfort rooms if you want. Amen. Praise God and say hi, hello to our brothers and sisters. And we thank the Lord. We have our guest this morning from Minnesota, the Whaley family. I would like to welcome them. Amen. Praise God. And thank the Lord for this day. Hallelujah. As we call our music team to please come on stage. And while others are still roaming around and let's sing a song. Amen. Praise God. Hallelujah. That says, I am a friend of God.
Pwede tayo malikot, pwede tayo gumusto ng ating brothers and sisters. Kaya because after Sunday, after service, kung isa diretso na lang, hindi na natin makumusta. And I think it's good, amen, to say hi, hello to each and every one of us. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Praise God. Okay, we go now. Shake your brothers and sisters. Greet your brothers and sisters. Happy Sunday. Happy Sunday. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pagpapakala ng Diyos. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat ka na mo. Masalihin kita. Hari kita nagbalik sa malaylampanan. Alang-alang sa pagsimba, sa paghimaya sa atong buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang muling panahon, isa rin kita magkahimamang kada isa. Praise God. Sa isang semana ay isa lang na magkitaay. Praise sa simbahan. Praise God. Salamat po sa Ginoo. Ang nahagas sa may panahon. Masalit kita mga abot na hilway sa Selina Church. Praise God. Lalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Anong palakpakan niyo at anong buhay na Diyos? Praise God. Hallelujah. Ako ang kadalaman. Ang dinahatag sa atong buhay na Diyos. Hindi nga gamay. Nagaginhawa pa ka. Praise the Lord. Tagayin na tayong lawas. Sa mga pag-ataw-taw na tanan. Praise God. Atong dalay ko na atong buhay na Diyos. Palakpak niyo at sa atong buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga pinag-ispat dito. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga pinag-ispat. Praise God.